Shinben Book 5, Chapter 121. Pinakitaan nga ni Ricky ng isang unexpected pass ang kanilang kalaban na kung saan ay naka-score na nga muli ang kanilang team matapos mapako sa 8 puntos. Alam naman ni Ricky na malakas si Kaidik at ganoon din ng mga kakampi nito kahit pa nga ang mga ito ay hindi ang starters ng Bulacan Infernos. Isa na raw itong malaking patunay na lahat ng mga players nila ay malakas. Sila ang dihado sa labang ito, pero ang katotohanan ding ito ang lalong nagpalakas sa determinasyon ni Ricky na matalo ang kanilang katunggali. Ang pakiramdam na dihado sa laban, parang dati lang. Sabi pa nga ni Ricky sa kanyang sarili na seryosong pinagmasdan ang papalapit na si Lebron kay Dick na agad na pinasahan ni Makalalad ng bola. 16-11 nga ang score ng mga oras na iyon. Habang hawak nga ng dalawang mga kamay ni Lebron ang bola, ay bumigla siya ng galaw ng isang paa at bigla niyang tinirahan si Mendez ng harapan. Parang kagaya lang daw kanina ang mangyayari. Hindi raw siya magagawang butaan ito. Isang mid-range shot ang ginawa ni Kaidik at sa pagbitaw niya sa bola ay napaseryoso siya nang may palad na humampas dito. Narito nga si Venturina na biglang napangisi na magtama ang kanilang mga mata. Sa paglapag nga ni Lebron ay bigla rin siyang hinarangan ni Venturina na naging dahilan upang si Mendez ay malayang makatakbo papunta sa bola. Masyado akong naging kampante, sabi nga ni Lebron sa sarili at ginaslawan niya ang kanyang mga braso at siko upang kumawala siya kay Venturina na napaseryoso naman sa balyang ibinigay niya rito. Si Mendez nga ang nakakuha ng bola at dito na nga makikita ang kumaripas na ng takbo na sina Chu at Makalalad para habulin siya. Si Ricky naman ay bigla na lang bumilis na ikinaseryoso ng mga nakasaksi dahil sa pagdating nito sa basket ay walang kahirap-hirap niyang ginawa ang isang libreng layup. Paglapag nga ni Mendez ay napatingin na nga lang siya sa dalawang humabol sa kanya. Ang bilis ng isang ito. Kahit siya ang ball handler ay hindi pa rin namin siya naabutan. Nasabi na nga lang ni Makalalad na napatingin din sa dumating na si Lebron. Si Ricky naman ay nilampasan sila upang bumalik sa side ni Kaidik at upang maghanda para sa depensa. 3 na lang. Bulalas nga ni Mendez na agad na nagpaseryoso sa mga kalaban at sa team ng Infernos na nanonood. 16-13 nga ang score at isang 5-0 run nga ang nagawa ng Team 1 laban sa Team 4 ni Kaidik. Captain Bron, lumakas ang loob ng Mendez na yun ah. Sambit nga ni Chu na napasulyap sa kanilang mga kalaban. Hayaan lang ninyo, basta ang gawin ninyo ay mag-focus sa laro. Hindi tayo pwedeng matalo rito, dapat alam ninyo iyan. Seryosong winika naman ni Lebron na napatingin nga sa malayo. Hindi lumakas ang loob ni Mendez dahil hindi naman siya pinanghinaan ng loob magmula kanina. Walang nagbago sa kanya. Wika pa nga ni Lebron ang tumakbo na siya papunta sa kanilang side. Si Makalalad nga ang sumambot sa inbound pass at sa pagtawid niya sa gitna ay napaseryoso siya nang si Mendez ang sumalubong sa kanya. Dito na nga naalala ni Makalalad ang sinabi nito kanina. Akin na ang bola. Bulalas agad ni Lebron nang sandalan niya si Gardose. Relax lang Captain Bron, may papatunayan lang ako sa maliit na ito. Wika naman nga sa sarili ni Makalalad habang pinagmamasdan si Ricky Mendez na nakaabang lang sa kanyang gagawin. Wala ka pang Maharlika experience pero parang ang taas na kaagad ng tingin mo sa sarili mo. Dagdag pa nga ni Makalalad sa isip na ginawa na nga ang umabante. Dahil sa salita ni Mendez kanina ay napagdesisyonan niyang ilang paso ito sa pagkakataong ito. Nang makita naman ito ni Lebron ay dito na nga siya napaseryoso dahil nang lampasan ni Makalalad ang bantay nitong si Mendez ay dito na nga rin napaseryoso ang mga kakampi nilang nanonood. Si Ricky Mendez naman ay agad na napangiti at sa paglampas niya ay siya namang pagtakbo ni Lebron upang ito ay pigilan. Sina Venturina, Gardose at Yasay ay agading tumakbo at dito na nga makikita ang isang 4-man fast break ng Team 1 habang sa Team 4 ay si Kaidik at Chulang ang mabilis na humabol. Si Ricky naman ay mababang pinatalbog ang bola at nang maaabutan na siya ni Kaidik ay dito na nga niya hinawakan ito gamit ang kanyang dalawang kamay. Malayo ka pa sa basket, sabi naman ni Lebron na pagtingin sa mga kamay ni Mendez ay biglang iginalaw pa kaliwa na kung saan ay nakita niya ang pagdating ni Gardose.
Ito nga ang naging dahilan upang mapahakbang siya papunta roon, ngunit nang gawin niya iyon ay isang biglaang sidestep pa kanan ang ginawa ni Mendez na ikinaseryoso ni Kaidik. Crossover iyon after ng pass fake na iyon. Napakagat niya si Bron. Sambit ni Darius at dito na nga si Mendez tumalon at ibinato ang bola sa ere. Hindi iyon isang tira, kundi isang pasa papunta kay BJ Yasay na nasa ere na ng mga oras na iyon. Si Chu naman ay sinabayan ito at sa pagtatama ng katawan nila sa ere ay doon naman sumilbato ang referee na kung saan ay nayanig din ang basketball board matapos iyon. Dinakdakan nga ni Yasay si Chu na bumagsak pa sa ilalim ng basket. Ang mga nakasaksing mga kakampi nga niya ay napakuyom nang makita ang nangyari sa kanilang kasamahan na pinagmasdan pa ni BJ Yasay sa paglapag nito sa ibaba. Basket counted! Bulalas pa nga ng referee at dito na nga napakuyom si Chu dahil hindi pa rin umaalis si Yasay sa kanyang harapan na parang nakakainis kung makatingin. Coach, let me play. Mahinang wika naman ni Darius James na kinaseryoso ng mga kasama niya at maging ni Coach Gary. Matatalo tayo coach sa labang iyan. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari pero parang unti-unting lumalabas ang galing ng mga kalaban ni Bron. Dagdag pa nga ni Darius at dito na nga lalong napaseryoso si Coach Gary dahil alam niyang tama ang sinabi nito. Dahil kay Mendez ang lahat ng ito. Hindi ko alam kung ano ang ginawa o sinabi niya after noong humingi sila ng timeout pero nabaliktad agad nila ang momentum. Wika naman ni Coach Gary sa isip na napatingin na nga rin kay Lebron. Sinabi niyang after ng bonus basket ni Yasay ay mag-timeout na rin muna sila. Kaso, ang timeout na iyon ay hindi pa nga nangyari dahil nagmintis ang bonus shot ni Yasay. Tinalon nga ni Tracy ang bola kaso bigla na lang siyang nakaramdam ng kung ano mula sa kanyang likuran at dito na nga nanlaki ang mga mata ng mga players ng Bulacan Infernos dahil isang putback dunk ang ginawa ni Bondok sa likuran ng sentro ng katapat nito na naging kampanteng makukuha ang rebound. Nayanig ang board sa dakdak na iyon ni Bondok. Si Tracy naman ay napadiretso palabas at sa paglapag ni Bondok ay agad siyang napatingin kay Yasay na nag-thumbs up pa sa kanya. Planado nila ang nangyaring iyon. Sabi nga ni Lebron sa sarili at dito na nga siya napatingin sa referee para humingi muna ng timeout dahil sa tila pagbaliktad ng laban nang hindi nila inaasahan. Kanina lang ay nasa kanila pa raw ang momentum. Kaso, bigla na lang daw naging ganito. Sila naman nga ang napako sa 16 at ang Team 1 lumamang na nga sila ng isa sa score na 16-17. Sumilbato nga ang referee para sa timeout ng Team 4 at dito naman makikita ang masayang apira ng Team 1 nang marinig iyon. Ang kanilang kumpiyansa ay agad na nabalik at makikita na nga sa mga mata nila ang kakalmahan sa labang ito. Wala raw silang dapat ipangamba dahil alam nila sa kanilang mga sarili na sila ay mahusay ring maglaro ng basketball. 9-0 run ang ginawa ng Team 1 at nang makita naman ito ng napahintong Team 2 at Team 3 ay nakaramdam sila ng excitement sa nangyayari. Tila nga gusto muna nilang manood kaso may laro rin daw sila na kailangan nilang pagtuunan ng pansin. Lamangan ng 4 ang Team 2. Ito'y kahit pa hindi magkasundo ang laro ni Padua at Hermosa. Samantala, mula naman sa Team 3 ay makikita nga si Manzano na huminga ng malalim at napatingin kay Villame. Kuya, ipasa mo po sa akin ang bola. Seryosong winika nga ng pinakabatang player na kasama sa training camp na ito. Napaseryoso naman si Villame dahil parang nawala ang hiya at kaba sa mukha ng kakampi niyang ito. Nang marinig naman nga ni Garcia ang sinabi ni Manzano ay marahan din siyang napabuntong hininga. Ako na ang bahala sa rebound, wika nga ni Hercules. At ngayon nga ay makikita ang marahan niyang pagtingin sa side ng Team 1 na kung saan ay makikitang parang nag-e-enjoy na lalo ang mga ito sa nangyayari nilang laban. Kaso, ang mas ikinaseryoso nga ng mga naroon ay nang makita nga nila si Darius James na kasama ng pumasok sa loob ng court ni Lebron Kaidik. Bakit kasama sa loob si James? Maglalaro ba siya? Bulalas nga agad ni Hermosa na napatingin sa coach ng Infernos. Tila raw unfair iyon kaso bigla rin niyang naisip na ito nga raw ang maganda para lalo raw siyang ma-challenge sa paglalaro.
Nang makita naman ni Mendez ang pagpasok ng manlalarong mala-afro ang buhok, ay biglang nakaramdam ang ilang kasama ni Ricky ng kaba na kaagad din naman niyang natanggal nang siya ay biglang nagsalita. Ibig sabihin, maganda ang ipinakita natin. Kung hindi nila ito gagawin, ay matatalo natin sila. Iyon lang ang nakikita kong rason kung bakit pinagsabay na ni Coach David ang kanyang dalawang ace players. Kalmadong winika ni Mendez. Tila compliment daw ito na agad namang ikinangiti ng kanyang mga kasamahan. Tama ka sa sinabi mo. Natakot sila na matalo natin sila. Sabi naman ni Venturina na hindi maiwasang matuwa sa mentality na mayroon ang Mendez na ito. May mahigit pang 3 minuto. Marami pang pwedeng mangyari. Sabi naman ni BJ Yasay na agad nang naghanda sa pagpapatuloy ng laban. Sumilbato na nga ang referee at dito na nga nagpatuloy ang laro ng Team 1 at Team 4. Depensa na. Bulalas pa nga ni Ricky na napaseryoso dahil si Lebron kay Dick ang nasa guard position dahil pinagpahinga na nila si Makalalad kapalit ni Darius James. Pagdating naman ni Lebron sa harapan ni Mendez ay bigla na nga lang nitong ibinato ang bola papunta sa ilalim ng basket. Naroon na nga agad si Darius James. Ang katapatan nga nitong si Yasay ay hindi basta naabutan ang biglaang pag-ikot ni James sa kanya. Ang bilis daw nito at nang masambot ito ang bola ay isang easy 2 points ang nagawa nito. Pasensya na sa mga bisita namin. Hindi kami pwedeng matalo dahil hindi papayag ang mga players ko. Sabi nga ni Coach Gary sa sarili. Nakangiti nga siya kaso bigla siyang napaseryoso dahil nang sambutin ni Mendez ang bola ay bumigla ito ng takbo sa side nila. Hindi ka makakataka sa akin. Bulalas naman ni Lebron na mas naging alerto sa gagawin ni Ricky Mendez. Sa paglampas nga niya rito ay siya naman pagtigil ni Mendez at dito ay bumigla siya ng pagkaliwa. Si Kai Dick ay napasunod kaso nagdilim agad ang paningin nito. Alam ko na ang gagawin mo. Sabi nga ni Lebron sa sarili at bumigla siya ng hakbang papunta sa kabilang panig. Inaasahan niyang bibigla si Mendez ang sidestep para mag-crossover kaya hindi raw siya basta mauutakan ito. Sandali nga rin sumili ang ngiti sa labi ni Mendez dahil sa ginawa ni Lebron. Wala ngang sidestep na naganap dahil ipinagpatuloy lang niya ang pag-abante. Ang paglayo nga ni Kai Dick ang naging dahilan upang mapaseryoso ang mga nakasaksi noon. Naisahan na naman niya si Bron. Bulalas nga ni Coach Gary. Kaso, hindi raw basta papatakasin ng mga players niya ang kalabang si Mendez na basta na lang gawin iyon. Sinalubong nga ni Darius James si Mendez at nang makita niya ang paggalaw ng bola sa palad nito ay dito na nga gumalaw ang malaki niyang palad. Si Ricky naman ay agad na hinila ang dribble para iiwas sa mga kamay ng kalaban. Nasa tapat kasi ito ng kanyang dribbling hand at madali raw itong maaagaw. Sige, iiwas mo. Sabi naman ni James sa isip na makikita ang pag-atake ng isang paa mula sa buwelong ibinigay ng nasa likuran nitong paa. Ang bilis ng pagsugod niya at si Ricky naman ay agad na tumalikod at sa paglampas ni James ay siya namang pagpapamalas niya ng isang biglaang pagkaliwa na ikinaseryoso ng kanyang katapat. Gumalaw ang katawan ni Mendez pakaliwa at nang makita ito ni James ay agad siyang dumikit dito. Kaso ang bola ay biglang tumalbog sa sahig at lumampas sa kanila. Isang bounce pass ang ginawa ni Mendez at wala iyong tinginan. Lumitaw na nga lang bigla si Jeff Venturina na agad na nasambot ang bola. Tumalon agad ito at agad naman siyang sinabayan ni Lozano kaso sa pagbitaw ni Venturina sa bola ay hangin lang ang natamaan ng kanyang bantay.